Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Larry Abaco, katuwang na rektor ng EDSA siya. Magsigayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo. Minamahal mga kaibigan, ipanalangin natin sa banal na misa ito ang bawat isa na ngayon nagkakatipon, gayon din ang mga intensyong inialay. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang.
buong kababaang loob nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinapabayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalan ninyo at pinapabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binabantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito.
Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang pinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo na ng kaunti. At umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. So magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Okay. Thank you very much. Meron hong isang awitin na kinumpose ang Weston Priory Monks na hango kay Propeta Isaías, or Hosea rather. Hango kay Propeta Hoseas.
At ganito ho ang lyrics ng song. Kakantahin ko kasi hindi ko maalaala pag binibigkas dahil it's a song. Pero just listen to the lyrics. Don't listen to the music. No, baka kayo madismaya. No? Pakinggan ho ninyo yung sinasabi na yung song. No? At hawag ko sa aking boses. Sabi ho nung song ay ganito. The wilderness will lead you to your heart where I will speak. It is to the heart of men that God speaks. And He speaks only in silence. Uulitin ko ho, pag ang Diyos ay nangusap sa tao, siya ay nangungusap sa kanyang puso. At ito'y ginagawa niya sa katahimikan. After na niyang maisugo ang kanyang 12 alagad at pinagpilingan na ipahayag ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. You remember my reflection last week. Bumalik na ang kaniyang mga alagad. At sabi dito, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. At napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na buo. Ang English translation po ay, let's go to a lonely place. Magtungo tayo sa isang ilang na buo upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Lalo na po sa ating mundo ngayon, no, na tulad ng narinig ninyo sa akin last Sunday, na tayo po ngayon ay nakatira sa isang napakaingay, napakadaldalera, napaka-chismosa, at napaka-reklamador ng mundo. More than ever, man needs silence and silent place. At ito ho ay palagi ang paanyaya sa atin ng Panginoon upang sa katahimikan doon siya mangusap sa atin. Upang sa katahimikan doon makasumpong ng kapahingahan ang ating mga pagod na katawan, ang ating mga pagod na puso, ang ating mga pagod na kaluluwa. Tayo po ngayon ay napaka-busy. We are always on the go. We are always on the go. So, let's give ourselves the opportunity to listen to this invitation of Jesus. No? At siya ho ay nag-aanyaya, hindi para tayo lamang ang pumunta, kundi pupunta tayo sa isang tahimik na lugar at kasama siya. Hindi ho siya maiiwan. Sasamahan niya tayo. Dahil uulitin ko ho, gusto niya mangusap sa ating mga puso at ito'y magagawa lamang niya sa katahimikan. Magyayabang ko ako sa inyo ng konti. Marami kong nagtatanong sa akin, simula na nung ako'y dumating dito, ewan ko naman kung bakit pati
edad ko ay gustong pakialaman. Father, ilang taon na po kayo sa loob-loob ng pakalam mo? Akin na lang yun, no? No. Pero sa nakarami ko nagtatanong, so, para wala na akong sasagutin ko, sabi ko, I am enjoying already the 20% discount given to the senior citizen. No? Tapos, sasagot sa akin, Father, you don't look your age. You don't look 60. You look 70. No? So, pag sinabi ko na ako'y senior citizen na, sabi ko daw, mga nagtatanong sa akin, sabi niya, Father, hindi kayo mukhang senior citizen. Ano bang sikreto niyo? Yun o, ang itinatanong nilang susunod. Ano ho bang sikreto niyo? Ang lagi ko hong sinasabi ay, una ay ito. Dalawang sikreto. Una, mga anak, don't let the day pass. No? Don't let the day pass without spending moments of silence with your God. Huwag ninyong palalampasin ng isang araw na hindi kayo nakapaglalaan ng sandali o oras ng katahimikan kasama ang inyong Diyos. Hindi lamang po ito magpapanatili ng ating sanity. Hindi lamang po ito magbibigay kapahingahan sa ating mga pagod na kaluluwa. Silence has the power to give us new life and new vitality. If you will spend silence with your God. At ang pangalawa ko, mga anak, in your silence, bring the Holy Scriptures with you. Ginabibili naman yung mga packet size lang na Holy Scriptures. Kanya lang, magdadala ko kayo ng magnifying glass. No? So, but don't, spend silence. Or kahit ho, dala ninyo yung ginamit ninyong misalet, may 3 na po doong Holy Scriptures kayong mababasa o bahagi ng Scriptures. From the Old Testament, from the New Testament, and from the Gospels. So, dala ninyo sa inyong katahimikan ang salita ng buhay, ang salita ng Diyos. Ganyo, the Holy Scriptures, is as old as our world. And still, it is the book par excellence in this our modern time. And whoever read or reflect or pray the Bible will never grow old. Because ito ay hindi lamang salita, ito'y salita ng Diyos na ang dulot ay buhay. At uulitin ko ho, ito ho ang pamamaraan kung papaano ang Diyos ay namumusa sa ating makabagong panahon. Pero hindi natin maririnig ang kanyang tinig kung hindi tayo hahanap ng katahimikan at tutugon sa kanyang paanyaya. Magtungo tayo sa isang ilang na puo upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Lastly, si San Agustino
after living a dissolute life, he discovered God in the silence of his heart. At nang ma-discover niya ang Diyos, nasambit niya ang mga katagang ito. Sabi niya, my soul was so restless until it finds rest in you, my God. Ang aking kaluluwa ay nababagabag. Ang aking kaluluwa ay magulong-magulo hanggang ito'y makatagpo ng kapahingahan sa iyo, o aking Panginoon. So again, mga anak, let's listen and welcome the invitation of the Lord. Magtungo tayo sa isang ilang na buo upang malayo sa karamihan at makapagpahinga naman kayo ng kaunti. Naway pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. Amen. Magsitayo po ang lahat. kapiling sa kawan ng Diyos at ilan sa atin ay kabahagi sa Kanyang pamumuno. Ipanalangin natin ang lahat ng nahirang magpastol sa kanilang mga kapatid. Atin pong itutugon sa bawat kahilingan, dakilang mabuting pastol, dinggin mo kami. Dakilang mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, nawa lagi silang maging tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan,
Nawa sila'y maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastor, tingin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga nanunungkulan, ingatan nawa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, estudyante at mga pinamumunuan bilang mga kinatawan ng Diyos ang dakilang pastol ng lahat. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastor, tingin mo kami. Para sa mga doktor, mga social worker at lahat ng may pananagutan sa kapakanan ng kabataan, mahihina at mga nangangailangan sa lipunan, nawa magsumikap sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastor, tingin mo kami. Para sa mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan, nawa makatagpo sila sa mga pari, doktor, nurses at kamag-anak ng maraming patunay ng pagmamahal ng dakilang mabuting pastor. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastor, tingin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dakilang mabuting pastor, tingin mo kami. Panginoon, lingapin mo ang iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo na ng aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap, palakasin mo sila at gawin silang mapagbigay habang nagsisikap silang tumulat kay Jesus, ang ating mapagmahal at mabuting pastor na nabubuhay at naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin at ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagap sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa atin. Magsitayin po ang lahat. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming obispo kasama ang kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na umaasang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Pamilya na natitipon sa pagmamahal, dumalangin tayo sa ating Ama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayin din. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Isipin naman po kayo para gumanda ang araw. See how beautiful you are. ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ka. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa ayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa hulihan. Nakaupo o nakatayo man tayo, ay may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shawls po na ipahira at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumanggap ng komunyon. Salamat po.
Magsilod po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob niyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang paggawa sa sarili, ituro ninyo sa amin ang kababahang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling po namin ang inyong pansin. Inaanyayahan po ng Pax Christi Choir. Pasok po muna po, Christ. Inaanyayahan po ng Pax Christi Choir ang sinumang nagnanais maglingkod sa pag-awit ng misa tuwing linggo alas 8 ng umaga. Bukas po ang paanyaya sa lahat ng may edad 15 taon pataas. Maraming salamat po. Tanggapin na po natin ang huling pagbabasbas. Pagsitayo po ang lahat. Manatili mo na po kayo na ako. That is what we call in English lack of coordination. No, so, may ipapahayag lang ako sa inyo. Tulad ng tama ho yung sinabi ko sa inyo last week, no? So, wala na akong tulog ang ating skyline kasi wala nang ulan. No? Kaya lang naman tumutulog, umuulan. No? So, pero ipinagawa na po natin and it cost us 1.5 million to change the holy skylight. No? So, buti binigyan tayo ng discount sa katatawad, naging 1.2 million. Skylight pa lang po yun. So, tapos, dapat pagtingin natin, dapat makakita tayo ng langit, pero nakikita natin lumot at kalawang. Kaya ipabababa ko pa rin yung isa-isa. May peraso mo yan para ipalinis, para maayos naman ho. No? So, tapos makita ho ninyo, may mga kurtina na ho yung ating mga atrium ba tawag yan, or glass garden. So, ipinalalandscape ko ho para naman ho kasama natin ang pinakaligtasan sa pagpupuri sa Panginoon. At hindi pati man-made na lago natin ay natuyo na. No? Dahil sa dala natin problema. So, kaya, no, if you want to chip in or give some donations for all these things, so just go to the office para kayo mabigyan ng resibo or put in the collection box or give it directly to me, no, para maidala po sa opisina at makaresibuhan mo. So whatever amount you can give, no, so that sayang po kasi yung inyong shrine, no, it's so expensive at gawa ng mga kilala at national artists ng Pilipinas, and yet nakita natin of the deterioration of the edifice. Sayang naman po. So, but I cannot do it all by myself. I need your help. Oh, so whatever amount you can chip in will be very, very much appreciated. Dahil bukod po dito, ito lang mo ang inuna ko para po maayos yung ating ginagawang pagsamba. No? Pero ang buong building needs rehabilitation. So maraming salamat po. Pwede na po kayo ngayon tumayo. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para
Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ho sa iyo lahat. Maraming salamat po.